Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Nasa tabi ko tong lumang VHS tape ngayon dito sa lamesa habang sinusulat ko tong kwento. Gasgas na yung plastic. Medyo may amang na nga yung gilid. Pero gumagana pa. Ito yung patunay ko. Kami lang ni Kiko ang nakalabas ng buhay dun sa baryo na yun. Noong Marso ng taong 1986. Saksi tong magnetic tape na to sa pinakademonyong gabi ng buhay namin. Para maintindihan nyo kung paano kami napadpad dun, ibabalik ko kayo sa background ng kwento. Noong early 1980s, nagtatrabaho kami ni Kiko sa Riyadh, Saudi Arabia, bilang mga mechanical technician. Doon namin nakasama sa kumpanya si Nelson, taga Camarines, at dalawang kano na engineers, si Richard na taga Texas at si Mark na taga California. Sobrang solid ng samahan namin doon kasi bilang mga banyaga sa bansa ng mga Arabo, kami-kami lang din ang nagdadamayan sa lungkot. Si Nelson, yung tipong tahimik pero sobrang bait. Lagi nagpapadala ng pera sa pamilya niya sa probinsya. Si Richard naman, mahilig sa mga video camera. Bago pa lang yung mga benta noon na Panasonic Omnimovie, yung VHS camcorder. Yung malaki na pinapatong sa balikat. At yun ang laging bitbit ni Richard kahit saan kami magpunta sa Saudi. Noon pa lang nagbablog na kami ng buhay OFW kahit bawal. Noong huling bahagi ng 1985, natapos ang kontrata naming 5 sa Riyadh. Imbis na magkahiwa-hiwalay, nagsuggest si Nelson. Sabi niya, sakto raw ang uwi namin sa Pilipinas para sa piyesta ng baryo nila sa darating na March 13, 1986. Sabi pa niya, medyo taguraw ang baryo nila. Walang kuryente at bundok pa. Pero babawi raw siya sa amin sa pagkain, inuman, at higit sa lahat, may mga pinsan daw siyang magagandang dalaga na pwedeng ipakilala kina Richard at Mark na single pa nung panahon na yon. Sino ba naman kami para tumanggi? Libreng bakasyon sa probinsya. Tapos excited din yung dalawang foreigner na makakita ng totoong kultura ng Pilipinas sa labas ng Maynila. Kaya pagkalapag namin ng Pilipinas noong Pebrero, nag-ipon lang kami ng konting gamit. Tapos sumakay na kami ng bus patungong Bicol noong 2 linggo ng Marso. Doon pa lang sa biyahe, medyo kakaiba na ang pakiramdam ko. Mula sa main highway, sumakay kami sa isang lumang jeep na inarkela ni Nelson para lang dalhin kami sa paanan ng bundok kung saan nandun ang baryo nila. Habang papasok kami sa masukal na daan, napansin ko na pababa ng pababa ang pwesto ng baryo. Parang nasa loob siya ng isang malaking hukay na pinaliligiran na nagtataas ang mga puno ng nyog at malalagong gubat. Pagdating namin doon nung hapon ng March 12, sinalubong kami ng mga tao. Doon ko napansin yung unang kakaibang bagay na hindi ko malimutan. Lahat ng residente, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, may kakaibang pisikal na katangian. Hindi sila mukhang goons o masasamang tao. Sadyang napakaputla lang nila na parang kulang sa araw. At halos lahat sila may malalaking eye bags. Pero dahil piyesta, napakaasikaso nila. Inihanda ng mga magulang ni Nelson ng bahay para tulugan naming 4 na bisita. Nung gabi bago magpiesta, nagiinuman kami sa balkonahe. Bit-bit pa rin ni Richard ang camcorder niya. Nakamount sa tripod habang kinukunan kami habang nagtatawanan.
napansin ko si Nelson. Parang balisa na ewan. Hindi siya umiinom ng alak. Pabalik-balik siya sa kusina. At tuwing titingnan niya kami, lalo na yung dalawang kano, may kung anong lungkot o takot sa mga mata niya. Tinanong ko siya kung bakit parang hindi siya masaya na nakauwi siya. Pero ngumiti lang siya ng pilit at sinabing napagod lang daw siya sa mahabang biyahe. Pumasok na kami sa kwarto para matulog. Pero buong magdamag, hindi ako dinalaw ng antok dahil sa naririnig kong ingay sa labas. Hindi yun ingay ng mga laseng. Tunog yun ng mga dambuhalang pakpak na pumapagpag sa bubong ng bahay. At tunog ng mga aso sa malayo na umaalulong. Kinaumagahan, March 13. Nagsimula na ang mismong araw ng piyesta. Pero walang banda ng musiko, walang mga banderitas, at walang mga palaro para sa mga bata. Yung buong baryo, abala sa paghahanda ng isang napakalaking hapagkainan dun sa gitna ng plaza. Isang bakanteng lote siya na napaliligiran ng mga lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang pinagtakhan namin ni Kiko, simula umaga hanggang hapon, walang kahit isang residente ang lumabas ng bahay nila nang nakatapat ang sikat ng araw. Nagtatrabaho lang sila sa ilalim ng mga lilim o kaya kapag natatakpan ng makakapal na ulap ang langit. Doon na pumasok yung sinabi ni Nelson tungkol sa mga babae. Bago maggabi, ipinakilala sa amin yung 4 na dalaga na sinasabi niya. Totoo nga, napakaganda nila. Mahahaba ang buhok at may katamtamang kutis. Malamig ang mga kamay nila nung nakipagkamay sila sa amin. At hindi sila kumukurap kapag tumitingin ng diretso sa mga mata namin. Si Mark at Richard naman, dahil medyo nakainom na ng lokal na tuba, tuwang-tuwa at walang napansing kakaiba. Nagsimula ang karimlan bandang 7:00 ng gabi. Walang kuryente sa baryo kaya ang tanging liwanag lang nagmumula sa mga sulo at malalaking bonfire na itinayo sa paligid ng plaza. Doon na inihain ang mga pagkain. Puno ang mga lamesa ng iba't ibang klaseng ulam na may sarsa, mga inihaw, at mga karne na hindi pamilyar sa panlasa namin ni Kiko. Kumuha si Kiko ng isang pirasong karne. Pero nung isusubo na niya, amoy malansa daw ito na parang bulok na daga. Kaya palihim niyang itinapon sa ilalim ng mesa. Ang dalawang kanu naman, walang pakialam. Sige lang ang lamon habang katabi yung mga dalaga. Si Richard, para hindi makaabala sa pagkain niya, itinabi muna yung camcorder sa isang lamesa sa likod namin. Pero iniwan niyang nakaonto at nakatutok mismo sa sentro ng plaza kung saan nagaganap ang salo-salo. Yun ang pinakamagandang desisyon na nagawa niya dahil doon na i-record ang lahat. Bandang 9:00, biglang tumahimik ang buong paligid. Huminto ang lahat sa pagkain. Lumabas mula sa pinakamalaking bahay sa tapat ng plaza ang isang matandang lalaki na puting-puti ang buhok. Na tinatawag nilang Kapitan Tandang. May dala siyang isang malaking mangkok na gawa sa tanso na naglalaman ng isang madilim at malapot na likido. Sumigaw ang matanda ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi yung Tagalog, hindi rin Bicolano, kundi parang mga ungol at sitsit na galing sa ilalim ng lalamunan.
Doon na nagsimula ang ritual ng pagkabaliw na nakunan sa tape. Ang mga residente, isa-isang pumila sa harap ng matanda. Bawat isa sa kanila, mula sa mga sanggol na kalong ng mga ina hanggang sa mga may edad, uminom mula sa mangkok. Pagkatapos uminom, doon mo makikita ang unti-unting pagkawala ng katinoan nila. Yung mga bata, biglang nagsisisigaw at nagpagulong-gulong sa lupa habang kinakamot ang sarili nilang mga muka. Hanggang sa magdugo ang mga pisngi nila. Ang mga matatanda naman, nagsimulang mag-ingay na parang mga baboy ramo. Naglalaway at ang ilan ay nagsimula ng magkubad ng mga damit habang sumasayaw sa paligid ng bonfire. Kitang-kita sa mukha namin ni Kiko ang tindi ng kilabot. Pero ang mas malala, lumingon kami kina Richard at Mark, ang dalawang kano. Dahil nakakain ng mga karne at nakainom ng tuba na hinaluan pa ng likido mula sa ritual, nagsimula na ring magbago ang takbo ng isip. Si Mark biglang tumawa ng napakalakas. Tapos biglang sumuka ng itim na dugo sa lamesa bago bumagsak sa lupa at mangisay na parang kinakalkal ang sariling lalamunan. Hinding-hindi ko malilimutan ang sumunod na tagpo na malinaw na nakarecord sa lumang VHS na to. Tumayo si Richard, blanko ang mga mata, at lumapit sa isa sa mga magagandang dalaga na nagpakilala sa kanya kanina. Ang babaeng yon, sa harap ng kamera at sa ilalim ng liwanag ng apoy, nagsimulang magbago ang anyo. Narinig namin ang sunod-sunod na tunog ng nababali at bumubukang mga buto mula sa likod ng babae. Ang kanyang leeg humaba ng hindi natural at ang kanyang panga ay bumaba ng higit sa normal na kapasidad ng mukha ng tao. Nagpakita to ng mga hanay ng matatalim at may itim na ngipin. Ang kanyang mga kuko sa kamay humaba at naging matutulis na parang sa agila. Si Nelson, na nakatayo sa tabi ni Kapitan Tandang, nakatingin sa amin habang umiiyak. Pero wala siyang magawa dahil hinahawakan siya ng dalawang lalaki na ang mga balat ay nagsisimula na rin maging magaspang, maitim at mabalahibo. Nagsimula na magkagulo sa buong plaza. Ang mga residente na uminom ng likido, tuluyan nang nawalan ng anyong tao. Ang ilan sa kanila, lumuhod at nagsimulang lumakad gamit ang apat na paa tulad ng mga aso. Habang ang iba naman, nagsimulang magpalabas ng malalaking pakpak na parang sa paniki mula sa kanilang mga likuran. Nakita ko kung paano dinaluhong ng tatlong nilalang si Mark na nakahandusay sa lupa. Walang awang bumaon ng mga kuko at ngipin nila sa dibdib ni Mark. At sa gitna ng kadiliman, narinig namin ang lagutok ng kanyang mga tadyang habang nilalapa siya ng mga taong nakasama namin sa hapunan kanina. Si Richard naman, binuhat ng dalawang lumilipad na nilalang pataas sa ere habang sumisigaw. Hanggang sa mawala ang boses niya sa itaas ng mga puno ng nyog. Sa puntong yon, alam namin ni Kiko na kami na ang kasunod kung hindi kami kikilos. Habang ang lahat ng nilalang nakatutok sa paglapa kina Mark at Richard, dahan-dahan kaming umurong paalis sa lamesa. Sa gitna ng takot ko, naisip ko pa rin ang camcorder ni Richard. Alam kong mamamatay kami rito. Walang maniniwala sa sinapit namin. At kung makakaligtas naman kami, kailangan namin ng patunay. Gumapang ako patungo sa lamesa sa likod.
Mabilis kong hinablot ang mabigat na Panasonic camcorder mula sa tripod. Binuhat ko to habang hila-hila ako ni Kiko, patakbo sa madilim na bahagi ng gubat sa likod ng bahay ni Nelson. Ang pagtakas namin sa baryo na yon, ang pinakamahabang 2 oras ng buhay ko. Bitbit ko ang camcorder sa kanang kamay ko, habang ang kaliwang kamay ko naman nakahawak sa braso ni Kiko. Takbo kami ng takbo sa gitna ng masukal na gubat. Walang sapatos. Sinasaktan ng mga matatalas na dapo ng halaman at sanga ng puno ang mga paa at mukha namin. Sa itaas ng kagubatan, naririnig namin ang sunod-sunod na tunog ng pagaspas ng mga pakpak. Alam naming hinahanap nila kami. May isang pagkakataon pa nga na napadapa kami sa putikan dahil may isang dambuhalang nilalang ang bumaba ng mabilis sa tapat ng dinadaan namin. Dahilan para mayanig ang mga sanga ng puno. Nagtago kami sa ilalim ng isang naglalakihang ugat ng puno ng balete. Pinipigilan ang paghinga namin habang naririnig ang mabibigat na yabag at singhot ng ilong ng nilalang sa ibabaw namin. Amoy na amoy ko ang lansa at amoy ng patay na hayop na nanggagaling sa kanya. Nung umalis ang nilalang, nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa dahan-dahang sumikat ang araw at nakita namin ang highway kung saan may mga dumadaan ng truck. Nakarating kami sa Maynila ng sugatan, duguan ng mga damit at halos mukhang mga baliw. Siyempre nung una, walang naniwala sa amin sa istasyon ng pulis nung sinabi naming pinatay ng mga aswang ang 2 kaibigan naming foreigner sa isang tagu na baryo sa Bicol. Sabi nila, baka raw may away kami sa pera o kaya sinalakay kami ng mga rebelde sa bundok. Pero nung dinala namin sila sa isang studio para i-play tong VHS tape na dala ko, doon nagbago ang lahat. Ang mukha ng mga investigador naging kasing putla ng pader. Nakita nila sa video ang dahan-dahang pagkahaba ng leeg ng babae, ang pagkabali ng mga buto, ang pagbuka ng mga pakpak, at ang aktwal na pagpatay kay Mark. Dahil magulo ang politika noong 1986, dahil katatapos lang ng EDSA Revolution, naging mabilis ang pagtakip sa kaso. Kinuha ng mga otoridad ang orihinal na kopya ng tape para sa national security daw. Pero ang hindi nila alam, bago ko binigay ang tape, gumawa muna kami ni Kiko ng isa pang kopya gamit ang 2 VCR ng pinsan ko. Ito ang hawak ko ngayon. Hanggang ngayon, hindi na namin nalaman kung anong nangyari kay Nelson o kung nahanap ba ang mga labi ni na Richard at Mark. Ang tanging alam ko lang, tuwing sasapit ang March 13, naaalala namin ni Kiko ang pangyayaring hindi namin lubos akalaing mararanasan namin. Totoo ang baryo ng mga aswang. At kahit 4 na dekada na ang nakalipas, ang mga nakita namin sa tape na to, buhay pa rin sa ilalim ng bundok ng probinsyang yon. At alam nilang may natitira pang 2 saksi na nakatakas sa piyesta nila. Bago ko simulan ng kwentong to, gusto ko lang linawin na hindi ako yung tipo ng tao na madaling maniwala sa mga conspiracy sa internet. Alam mo naman sa YouTube at TikTok, sandamakbak ang mga videos tungkol sa mga Illuminati, mga clone na artista, at kung ano-ano pang urban legend na pinagkakakitaan lang naman para sa mga views. Pero iba kasi ang kaso ni Dayan, o kung ano man ang totoong pangalan ng babaeng yun.
Isa ako sa mga pioneer subscribers niya. Nung panahong 720 pa lang ang resolution ng mga video niya at hindi pa ganun kaganda ang lighting na gamit niya. Nakita ko ang pag-angat niya mula sa pagiging isang simpleng college vlogger hanggang sa maging isa siya sa mga pinakamalalaking pangalan sa lifestyle at beauty community dito sa Pilipinas. Kaya nung bigla siyang naglaho na parang bula, hindi lang basta panghihinayang ang nararamdaman ko, kundi isang malalim at nakakakilabot na pagtataka na hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin sa isip ko. Taong 2015, nung una ko siyang napanood, naaalala ko pa, sikat na sikat noon ang mga pa-baby girls. Nagsisimula pa lang mag-boom ang local vlogging scene sa bansa. Si Dayan naman, pumasok sa eksena na may kakaibang hatak. Sobrang siksik ng mga uploads niya noon tungkol sa mga ukay-ukay haul sa Anonas, mga murang kainan sa paligid ng UP, at mga simpleng makeup tutorial para sa mga estudyanteng nagtitipid. Casual lang siya magsalita, parang barkada mo lang na kwela, kaya mabilis siyang kinapitan ng mga tao. Ang napansin ko lang sa kanya nun, bukod sa pagiging sobrang ganda, may kakaiba siyang aura na hindi mo maipaliwanag. Kahit na sa mga pinakadesperadong anggulo o kahit bagong gising siya sa harap ng kamera, perpekto pa rin ang balat niya. Walang pores, walang eye bags, at may kakaibang kintab ang mga mata niya na parang laging nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa mo kapag nanonood ka sa screen. Lumipas ang mga taon, pumasok ang 2018, tapos 2020 na nagka-pandemic, hanggang sa umabot na sa kasalukuyan. Doon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa comment section niya. Habang kami mga viewers niya ay unti-unting tumatanda, nagkakaroon ng mga fine lines sa tabi ng mata, bumibilog ang pisngi, at tinutubuan na ng mga puting buhok. Si Dayan, parang natigil sa panahon. Kung ano ang itsura niya noong 2015 nung college student pa lang siya, eksaktong ganun pa rin ang mukha niya ngayon. Walang pinagbago kahit isang guhit. Nung una, natural lang na isipin ng mga tao na magaling lang talaga ang skincare routine niya. O kaya naman, marami siyang pera para sa mga mamahaling treatment sa mga sikat na aesthetic clinic. Napagkamalan pa nga siyang gumagamit daw ng heavy filter para magmukha siyang maganda at makinis. Pero napatunayan na niyang hindi sa isa sa mga videos na nilabas niya. Kilala rin siya sa pagiging mailap kapag tinatanong tungkol sa edad niya. Tuwing may magko-comment kung ilang taon na ba talaga siya, dinadaan niya lang to sa tawa o kaya naman nagbibiro siya na vampire daw siya kaya hindi siya tumatanda. Akala ng lahat joke lang yun. Pero yun pala, may mas malalim at madilim na katotohanan. Dahil sa paulit-ulit na pag-iwas niya, lalong naging curious ang mga tao. Sa bawat video na ina-upload niya, kahit tungkol pa to sa pag-review ng bagong lip tint o pag-feature ng isang mamahaling resort, ang talagang inaabangan ng mga subscribers ay ang kanyang tinatagong sikreto sa kabataan. Nagsimula siyang mag-endorse ng iba't ibang produkto. Halos lahat ng sikat na anti-aging cream, collagen drinks, at mga mamahaling imported products na ipakita niya sa kanyang channel. Ginamit niya ang interes ng mga tao para kumita ng malaki sa mga brand sponsorships. Pero ang nakakatawa at nakakapagtaka doon, marami sa mga solid followers niya ang bumili at gumamit ng mga mismong produktong yun sa loob ng ilang taon, pero walang nakakuha ng resulta na kahit kalahati man lang ng sa kanya. Ang daming nagre-review sa mga forums na parang scam daw ang mga pinopromote niya dahil wala namang talab. Habang si Dayan naman, lalong bumabata ang muka sa bawat buwan na lumilipas. Malinaw na sa amin noon na hindi galing sa mga products na ini-endorse niya ang perpektong itsura niya. Dito na pumasok ang mga critics at bashers na walang ibang ginawa kundi busisiin ang bawat segundo ng mga video niya. Nung una, puro edit at filter lang ang binabato sa kanya. Pero habang tumatagal, nagiging mas detalyado at nakakatakot ang mga obserbasyon ng mga netizen. May isang thread sa Reddit na sumabog nun kung saan hinimay-himay ng isang netizen ang mga background noises sa mga vlog ni Dayan.
Kapag daw gumagamit ka ng magandang earphones at tinaasan mo ang volume, maririnig mo sa likod ng masayang background music niya ang kakaibang kaluskos ng mga pakpak o kaya naman parang maihinang huni ng ibon. Isang gabi, may nag-upload ng screenshot mula sa isang lumang room tour video niya na mabilis din niyang binura nun. Sa madilim na sulok ng kwarto niya, sa ilalim ng kama, may makikitang parang isang malaking palayok na may takip na tela. At sa tabi nito, may mga tuyong dahon na kahinahinalang kahawig na mga ginagamit sa mga ritual sa probinsya. Tulad ng mga napapanood natin sa Pinoy horror movies. Ang mas lalong nagpatindi ng hinala ng marami ay yung mga pisikal na senyales na hindi maitago ng kamera kahit gaano pa kaganda ang lighting. May isang makeup tutorial kung saan aksidente niyang naitaas ang kanyang mga braso. At napansin ng mga mapanuring mata na ang kanyang mga kuko ay may kakaibang itim na linya sa ilalim. Parang dumi na hindi natatanggal kahit anong kuskus. Na ayon sa mga matatanda sa probinsya, senyalis ng mga taong may kakaibang kinakain sa gabi. Dagdag pa rito, napansin din sa mga food vlog niya na tuwing kumakain siya sa harap ng kamera, laging may hiwa ng karne na halos hilaw pa ang siniserve sa kanya. At sa tuwing susubo siya, kitang-kita ang kakaibang talas ng kanyang mga ngipin sa gilid na hindi naman ganun nung nagsisimula pa lang siya. Nagsimula nang umingay ang mga usap-usapan sa Twitter at TikTok na ikinakabit ang pangalan niya sa witchcraft, pangkukulam, at sa huli, ang pagiging isang aswang na gumagamit ng kung anong madilim na kapangyarihan para mapanatili ang kanyang kabataan. Imbis na sagutin o i-debunk ang mga mabibigat na akusasyong to, ang ginawa ni Dayan ay ang unti-unting paglayo sa spotlight. Napansin naming mga subscriber na kung dati 2 beses siya kung mag-upload sa isang linggo, naging minsan na lang sa isang buwan. Ang mga content niya, hindi na rin tulad ng dati na masigla. At mas madalas na siyang magsuot ng mga turtleneck na damit na tila ba may tinatago sa kanyang leeg. Hanggang sa tuluyan na siyang hindi nag-upload. Lumipas ang 6 na buwan, naging 8 buwan, hanggang sa umabot na sa halos 1 taon na walang kahit anong paramdam mula sa kanya. Walang Instagram story, walang tweet, at walang kahit anong update sa kanyang Facebook page. Ang mas malala pa, isang araw, paggising ko para tignan ang playlist ng mga paborito kong vlog niya, laking gulat ko na lang nang makitang burado na yung buong YouTube channel niya. Nawala ang lahat ng videos, yung milyon-milyong views, at ang subscribers count na parang hindi kailanman nag-exist sa internet. Ang pinakamalaking misteryo na iniwan niya ay ang katotohanan na sa loob ng halos 10 taon ng pagiging sikat niya, wala man lang kahit isang tao ang nakasalamuha o nakakita sa kanya sa personal sa labas ng kanyang mga vlogs. Sa dinami-dami ng mga sikat na influencer na madalas makita sa mga mall o kung saan man, o kahit sa mga simpleng coffee shop, si Dayan, multo sa totoong buhay. Walang nag-post ng stolen shot kasama siya, walang nakasabay siya sa eroplano, walang kahit isang fan man lang ang nakahingi ng selfie sa kanya. Kahit ang mga tinutuluyan niya o yung bahay na pinakita niya sa mga lumang vlogs niya, hindi kailanman nalaman kung saan matatagpuan. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira, kung sino mga magulang niya, o kung may mga kaibigan pa siya sa labas ng mundo ng internet. Ang tanging naiwan na lang ay ang mga kwento ng mga critics na naniniwalang natunugan na niya ang unti-unting pagkabuko ng kanyang totoong pagkatao. Kaya napilitin siyang maglaho bago pa man may makatuklas sa kanyang madilim na sikreto. Matagal ko nang gustong ikwento to sa iba, kaya lang natatakot ako na baka isipin ng mga tao na nabubuwang na ako dahil sa katandaan.
Pero dahil nagtatanong kayo tungkol sa mga totoong nangyari nung panahon ng Hapon dito sa Tarlac, sige, ikukwento ko sa inyo ang lahat. Bata pa ako noon, mga teenager. Pero sariwang-sariwa pa rin sa isip ko ang takot. Hindi lang dahil sa mga dayuhang nananakop, kundi dahil sa pamilyang nakatira sa dulo ng baryo namin. Isang pamilya na naging dahilan kung bakit binura ng mga Hapon ng lugar namin sa mapa ng mga rurutahin nila. Pamilya sila ni Mang Mando, Aling Rosa, at ang anak nilang si Carding. Sa unang tingin, aakalain mo lang silang simpleng mga magsasaka na tahimik at walang kibo. Pero may bitbit silang lihim na mas matanda pa sa mismong giyera. Noong taong 1943, bagsak ang moral ng mga tao rito sa Tarlac dahil sa lupit ng mga Hapon. Halos gabi-gabi, may naririnig kaming putukan, hiyawan, at ang nakakatakot na yabag ng mga bota ng mga sundalong nagpapatrolya. Lahat kami nagtatago, nanginginig sa ilalim ng mga sahig na kawayan. Nagdarasal na huwag kaming mapansin. Pero ang pamilya ni Mang Mando, parang hindi sila apektado. Ang bahay nila medyo nakabukod, malapit sa gilid ng masukal na gubat at napapaligiran ng mga matatayog na puno ng kawayan at balete. Kahit nung nagsimula ng mag-inspeksyon at manguha ang mga Hapon ng mga palay at hayop sa bawat pamilya, napansin naming mga kanayon na parang iniiwasan ng mga sundalo ang daan papunta sa kanila. May kung anong bigat kasi sa hangin tuwing lalapit ka sa bakuran nila. Yung tipong tatayuan ka ng balahibo kahit tirik ang araw. Bago pa man dumating ang mga Hapon, may mga bulong-bulungan na talaga ang mga matatanda tungkol sa kanila. Sinasabi ng lolo ko noon na ang lahi ni Mang Mando ay hindi galing dito sa Tarlac, kundi lumikas mula sa isang malayong probinsya sa Visayas, daan-daang taon na ang nakakaraan, para takasan ang pag-uusig ng mga tao. May mga gabi noon, bago magkagera, na nakakarinig kami ng malalakas na kalampag sa bubong ng mga kwadra ng kalabaw. O kaya naman, may mga nawawalang mga ligaw na baboy ramo na natatagpo ang lasog-lasog ang katawan sa gubat. Pero dahil mababait naman silang kapitbahay at hindi naman nangingialam ng tao, hinahayaan lang sila ng baryo. Nung sumiklab ang gera, ang akala naming sumpa ng pamilya nila, ang siya palang magiging kalasag ng buong baryo laban sa kalupitan ng mga mananakop. Nagsimula ang tensyon nung isang hapon nang mapadpad ang isang pangkat na mga Hapon sa baryo namin. Naghahanap ng mga gerilya at pagkain. Gutom at galit ang mga sundalo dahil galing sila sa isang madugong labanan sa kabilang bayan. Pinasok nila ang ilang kabayan, nagnakaw ng mga manok at nanalanta. Hanggang sa napadako ang paningin ng kapitan nila sa nakabukod na bahay ni Mang Mando. Nakita ko nung nakatayo lang sa may hagdanan si Aling Rosa. Nakatingin ng diretso sa mga sundalo. Walang bakas ng takot sa muka. Ang kapitan, na halatang lasing sa kapangyarihan, sumigaw at nag-utos sa mga tauhan niya na pasukin ang bahay. Doon nag-umpisa ang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Ang gabi na nagpabago sa kasaysayan ng maliit na baryo namin sa Tarlac. Nagtago ako sa isang makapal na talahiban malapit sa gilid ng sapa. Sapat lang para makita ko ang bakuran ni Mang Mando nang hindi ako napapansin ng mga Hapon. Nung una, pumasok ang may 10 sundalo sa loob ng bahay, habang ang iba nag-abang sa labas. May bitbit na mga mahahabang baril na may bayoneta. Lumubog na ang araw
at nagsisimula ng mag-agaw ang dilim. Ang buong paligid nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Walang huni ng mga kuliglig, walang ihip ng hangin. Bigla na lang, namatay ang lahat ng ilaw sa sulo na bitbit ng mga sundalo sa labas. At isang napakalamig na simoy ng hangin ang dumaan sa buong paligid na nagdala ng amoy ng lansa at nabubulok na karne. Pagkatapos ng ilang minutong nakatutulig na katahimikan, narinig ko ang mga kalampag mula sa loob ng bahay. Pero hindi ito tunog ng karaniwang kaguluhan. Tunog to ng mga nababasag na buto, mga kalas ng bakal, at mga kalubkob na parang may mabibigat na bagay na ibinabalibag sa dingding. Ang mga sundalo sa labas nagsimulang magpanik. Itinutok ang kanilang mga baril sa pinto at bintana. Doon ko nakita ang unang pagbabago. Mula sa bintana ng kusina, lumundag ang isang nilalang na hindi mo aakalaing tao. Si Mang Mando yun. Pero hindi na siya ang matandang magsasaka na kilala ko. Ang katawan niya, lumaki ng doble, nabalot ng makapal at itim na balahibo, at ang mga kamay niya, naging mga dambuhalang kuko na kumikinang sa dilim. Sa isang iglap, bago pa man makakalapit ng mga Hapon ng kanilang mga barel, sumugod ang nagbagong anyong si Mang Mando. Isang kumpas lang ng kanyang kamay, nagtalsikan ng 3 sundalo. Lasog ang mga dibdib at tumalisik ang mga dugo sa mga tuyong dahon sa lupa. Kasunod nun, bumukas ang pinto sa ibaba at lumabas si Aling Rosa. Ang mukha niya ay humaba, naging parang sa isang dambuhalang asong gubat na may naglalakihang mga ngipin na matatalas. Walang kaawa-awa niyang sinunggaban sa leeg ang isa pang sundalo. Narinig ko ang malutong na tunog ng pagkabasag ng leeg nito bago pa man ito nakahiyaw. Ang buong bakuran ay naging isang malaking katayan, puno ng talsik ng dugo at mga piraso ng uniforme ng mga Hapon. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang anak nilang si Karding. Lumitaw siya mula sa itaas ng bubong. Hindi ko alam kung paano siya nakapanik doon ng ganong kabilis. Ang anyo niya, naging isang malaking ibon o tiktik na may mahabang dila at pakpak na parang sa paniki. Pero ang mukha niya ay nananatiling may bakas ng tao na puno ng galit. Bumulusok siya pababa sa pangkat ng mga Hapon na natitira. Ginilitan niya ang kanilang mga lalamunan gamit ang kanyang mga kuko habang ang kanyang mga magulang ay patuloy sa paggiling sa mga sundalo sa lupa. Sinubukan ng ilang Hapon na magpaputok. Ngunit ang mga balang tumatama sa katawan ng pamilya ay parang mga batong tumatalbog lang sa makapal nilang balat at balahibo. Mas lalo silang nagiging mabangis sa bawat tama ng bala. Yung kapitan ng mga Hapon, na nung una ay napakatapang, napaluhod na lang sa putikan habang nanginginig at pilit na itinataas ang kanyang espada. Pero walang nagawa ang bakal laban sa lakas ng 3 aswang. Sabay-sabay silang sumugod sa natitirang pinuno. Sa gitna ng dilim, nakita ko kung paano pinaghatian ni Mang Mando at Aling Rosa ang katawan nito. Habang si Karding, sumisip-sip ng dugo mula sa mga naghihingalong sundalo sa paligid. Mahigit 30 sundalong Hapon ang naroon nung gabing yon.
Isang buong batalyon ng patrolya. Pero walang kahit isa sa kanila ang nakaligtas o nakatakas para humingi ng saklolo. Lahat sila natapos sa loob lang ng mabilis at madugong 30 minuto. Nang matapos ang komosyon, naiwan ang bakuran na mistulang lawa ng dugo. Kitang-kita ko mula sa aking pinagtataguan kung paano dahan-dahang bumalik sa normal ang anyo ng pamilya. Nagsimulang umurong ang mga balahibo ni Mang Mando at ang mukha ni Aling Rosa ay bumalik sa pagiging isang simpleng may bahay. Bagamat pareho silang naliligo sa dugo ng kanilang mga napatay. Si Karding naman lumapag sa lupa. Hingal na hingal ngunit may ngiti sa mga labi na nakakapangilabot. Nagtulungan silang tatlo na kaladkarin ng mga bangkay ng mga Hapon patungo sa kakahuyan. Tila ba nagliligpit lang ng mga kalat pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko hanggang sa sumikat ang araw. Kinaumagahan, binalot na matinding takot ang buong baryo nang makita ang mga bakas ng labanan sa bakuran ni Mang Mando. Bagamat nilinis nila ang mga bangkay, ang amoy ng dugo ay nananatili sa hangin. Pero walang sino man sa amin ang nangahas na magsalita o magtanong. Alam ng lahat kung ano ang nangyari. Ngunit alam din namin na ang pamilyang ito ang nagligtas sa amin mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mga Hapon. Makalipas ang ilang araw, isang grupo uli ng mga Hapon ang dumating sa labas ng baryo. Naghahanap ng nawawalang patrolya. Nakita nila ang mga naiwang gamit, ang mga durog na helmet, at ang mga natuyong dugo na hindi na nabura ng ulan. Ayon sa mga balita mula sa mga espiya natin sa bayan, natagpuan ng mga Hapon ang ilang bahagi ng katawan ng mga kasamahan nila sa loob ng gubat. Natila, kinagat at nilapa ng mga hindi kilalang dambuhalang hayop. Ang ulat na nakarating sa kanilang headquarters sa Tarlac ay binalot ng misteryo at takot. Sinasabing ang opisyal na nag-imbestiga ay natakot ng husto nang makita ang lalim ng mga marka ng kuko sa mga puno ng balete at ang paraan ng pagkamatay ng mga sundalo. Sa kanilang isip, hindi ito gawa ng mga ordinaryong gerilya o tao. Naniniwala silang may kung anong masamang espiritu o halimaw na naninirahan sa bahaging yun ng Tarlac na hindi kayang talunin ng kanilang mga modernong armas. Dahil sa takot na baka maubos ang kanilang mga tauhan ng walang kalaban-laban, naglabas ng mahigpit na utos ang pamunuan ng Hapon. Idineklara nilang bawal na lugar ang baryo namin. Mula nun, bawat patrolya ng Hapon na dadaan sa probinsya, hayagang iniwasan ang aming lugar, kahit na alam nilang may mga gerilyang nagtatago rito. Nagkaroon ang baryo namin ng isang hindi opisyal na proteksyon. Isang kapayapaan na binayaran ng dugo at binalot ng katatakutan. Ang pamilya naman ni Mang Mando ay nanatili pa rin sa kanilang bahay hanggang sa matapos ang gera noong 1945. Tahimik pa rin at hindi nakikihalubilo kahit na ipinagdiriwang ng lahat ang kalayaan. Nung umalis na ang mga Hapon at bumalik na sa normal ang lahat, dahan-dahan ding nawala ang pamilya ni Mang Mando. Isang umaga, nakita na lang ng mga kapitbahay na bukas ang pinto ng kanilang bahay. Wala nang laman ng loob at may marka ng malalaking kuko sa may pintuan na tila ba huling paalam nila sa lugar. Marami ang nagsasabing lumipat sila sa ibang bundok, marahil sa Cordillera o bumalik sa Visayas para maghanap ng bagong matitirhan kung saan maaari silang mamuhay ng tahimik. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing yon, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat sa kanila. Ang alam ko lang, nung panahon na ang mga tao ay walang kalaban-laban, ang mga aswang ng Tarlac ang pinakamabangis na tagapagtanggol ng aming baryo.
Kung may nagtatanong sa akin kung bakit ako natatakot matulog sa gabi dito sa eskolta, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Mahirap magsalita kapag pulupi ka lang. Madalas, tingin ng mga tao sa amin sira ang ulo. O kaya naman, nag-iimbento lang ng kwento para pansinin. Pero iba tong nasaksihan ko. Hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang ugong ng mga sasakyan sa gabi at ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa lumang kaling to kapag sumasapit ang madaling araw, kinikilabutan pa rin ako. Hinding-hindi ko makakalimutan si Aling Ligaya. At lalong-lalo na, ang sinapit ng kasamahan naming si Elmer. Para maintindihan nyo, mag-umpisa tayo sa kung paano ba ang buhay namin dito. Ang eskolta, alam naman nating lahat na dati tong sentro ng komersyo. Sikat na sikat to nung araw. Pero ngayon, halo-halo na ang makikita mo rito. Mga lumang gusali na tila unti-unting kinakain ng panahon, mga taong nagmamadali tuwing gabi, at kaming mga walang permanenteng tirahan na nagkakasya na lang sa tabi-tabi. Doon kami madalas pumwesto sa may gilid ng mga saradong tindahan. Latag lang ng karton, konting saplot sa katawan, okay na. Doon ko nakilala si Aling Ligaya. Matagal na raw siyang naglalagi rito, sabi ng mga mas matatandang tambay. Si Aling Ligaya, kung titignan mo, parang tipikal na matandang pulubi lang talaga. Payat, kulubot ang balat, mahaba ang puting buhok na laging nakatali ng pasabog. May bitbit din siyang lumang sako. Doon nakatago yung lahat ng mga napupulot niyang plastik at lata. Pero ang kaibahan niya sa amin, napakabait niya. Walang imikyang si Aling Ligaya. Umingiti lang kapag binibigyan ng barya o kaya ng tirang pagkain ng mga dumadaan. Minsan nga, kapag may nakikita siyang batang kalye na umiiyak dahil nagugutom, binibigay niya kung anong meron siya. Kaya naman kilala siya sa buong lugar na isang maamong matanda. Walang mag-aakala na may kung anong madilim na lihim na nakatago sa likod ng mga matang yon na tila laging nakatitig sa malayo. Si Elmer naman, medyo bago-bago lang sa grupo namin. Medyo may katigasan ng ulo nito, palaging mausisa. Gusto niyang malaman ng lahat ng tsismis sa kalye. At madalas niyang pinagmamasdan ang mga kilos ng bawat isa sa amin. Isang gabi, bandang 2:00 na yata ng madaling araw, napansin ko na lang na hindi mapakali si Elmer sa pwesto niya, na ilang dipa lang ang layo sa akin. Ako naman, nakahiga na sa karton ko, pero hindi pa tuloy ang dinadalaw ng antok dahil sa sobrang init ng panahon at sa ingay ng mga sasakyan. Mula sa pwesto namin, kitang-kita ang isang madilim na eskinita sa pagitan ng dalawang abandonadong building. Doon madalas natutulog si Aling Ligaya, malayo sa liwanag ng poste ng ilaw. Nung gabing yon, sinundan ni Elmer ng tingin ng matanda na dahan-dahang naglalakad patungo sa madilim na sulok na yon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Elmer, pero bumangon siya. Siniguradong walang ingay ang bawat hakbang niya at sumunod kay Aling Ligaya. Ako naman, dahil sa kuryosidad, umupo ako sa karton ko at pinanood lang si Elmer mula sa malayo. Iniisip ko na baka may kailangan lang siya o kung ano paman. Pero doon na nagsimula ang kababalaghan. Pagkapasok ni Elmer sa eskinita, biglang nagbago ang simoy ng hangin. Naging sobrang lamig na ewan, yung tila nanunuot sa buto. Tapos parang tumahimik. At kahit ang tunog ng mga sasakyan sa malapit na tulay, parang naputol. Sumilip si Elmer sa likod ng isang malaking basurahan. Mula sa pwesto ko, sapat na ang konting liwanag mula sa poste para makita ko ang anino ng matanda.
Nagsimulang manginig ang balikat ni Aling Ligaya. Parang sinasaniban. Hindi ko magawang lumingon o pumikit. Nakita ko kung paano dahan-dahang humaba ang mga braso ng matanda. At yung puting buhok niya, tila nagkaroon ng sariling buhay. Nagwawagayway sa hangin. Ang pinakamatindi, may lumabas na parang malalaking pakpak ng paniki mula sa kanyang likuran. Pumapagaspas ng tahimik, pero may dalang kakaibang lakas ng hangin na nagpagalaw ng mga basura sa paligid. Ang mukha ni Aling Ligaya, na dating maamo, humaba at nagkaroon ng matutulis ng ngipin. Totoo pala yung mga kwento-kwento na naririnig ko nung nasa probinsya pa ako. Sa isang iglap, lumundagan nila lang na to pataas. Bumaon ang mga matutulis na kuko sa semento ng pader. At mabilis na lumipad patungo sa madilim na kalangitan na iniwan ng isang kakaibang amoy. Si Elmer, kitang-kita ko ang reaksyon niya. Napaupo siya sa semento. Dilat na dilat ang mga mata at hawak-hawak ang kanyang dibdib. Halos hindi makahinga sa sobrang takot. Kumari pa siya ng takbo pabalik sa amin. Namumutla at nanginginig ang buong katawan. Sinubukan ko pa siyang tanungin kung anong nangyari. Kung ano yung nakita namin na yun. Pero hindi niya ako pinapansin. Diretso ang takbo niya patungo sa pinakamalapit na barangay outpost para magsumbong. Sumunod ako sa kanya. Hindi dahil gusto kong makialam, kundi dahil natatakot din ako sa nakita ko at gusto kong malaman kung anong gagawin ng mga otoridad. Pagdating namin sa barangay hall, naabutan namin ang dalawang tanod na nagkakape at nanonood sa cellphone. Halatang nababagot na. Hinihingal na nagsalita si Elmer. Itinuturo ang direksyon ng eskolta. Sinasabing si Aling Ligaya, nagbagong anyo. May pakpak at lumipad sa langit. Siyempre ang mga tanod, nagkatinginan lang at sabay na humagalpak ng tawa. Sino nga namang maniniwala sa isang pulubing mabaho at madungis ang itsura na nagsasabing may aswang sa gitna ng Maynila? Sabi pa ng isang tanod, baka raw sumobra ang higop ni Elmer ng solvent o kaya naman nananaginip lang ng gising. Idiniin pa nila na si Aling Ligaya ay kilalang kilala sa lugar na mabait, walang ginagawang masama, at madalas pang nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan kahit papano. Si Ligaya? Magiging aswang? Baka ikaw ang aswang, Elmer. Matulog ka na nga. Yan ang eksaktong sabi ng tanod habang tinutulak kami palabas ng outpost. Sinubukan kong sumingit para magpatotoo. Pero binalaan lang kami na kapag hindi kami umalis, ide-detain kami dahil sa panggugulo sa 10 oras ng gabi. Walang nagawa si Elmer kundi ang umiyak sa gilid ng kalsada. Ramdam ang kawalan ng pag-asa dahil walang nakikinig sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun, naging balisa si Elmer. Hindi na siya natutulog sa dati naming pwesto. Palipat-lipat siya. Laging tumitingin sa langit tuwing gabi. At hawak-hawak ang isang matalim na piraso ng bakal na napulot niya kung saan bilang proteksyon. Si Aling Ligaya naman, kinaumagahan pagkatapos ng insidente, bumalik na parang walang nangyari. Nakaupo ulit siya sa kanyang pwesto, nakangiti sa mga naglalakad, at namamalimos na parang ordinaryong matanda lang. Pero sa tuwing tinitingnan ko siya, iba na ang pakiramdam ko. May kung anong lamig na dumadaan sa likod ko kapag nagtatama yung paningin namin. Na para bang alam niyang may nakakaalam na ng totoo niyang pagkatao. Lumipas ang 2 araw, napansin namin hindi na nagpapakita si Elmer. Sinabi namin na baka lumipat na ng pwesto o bumalik sa dati niyang pwesto doon sa may City Hall. Pero nagkamali kami. Isang umaga,
Nabulabog ang buong kahabaan ng ilog malapit sa eskolta. May mga nag-umpisang magsigawan. Mga osisero na nagtatakbuhan patungo sa pampang. At ang tunog ng sirena ng pulis na bumasag sa katahimikan ng umaga. Pumunta ako sa mga nag-uumpukang mga tao para tingnan kung anong meron. Doon ko nakita ang bangkay ni Elmer. Nakalutang sa gilid ng ilog, nakasabit sa mga basura. Nang iangat ng mga rumesponde ang kanyang katawan, halos masuka ang ilang mga nakasaksi. Putlang-putla na ang kanyang balat dahil sa tubig. Pero hindi ang pagkalunod ang pumatay sa kanya. Sa may bahagi ng kanyang leeg, may isang napakalaki at malalim na sugat. Parang may kung anong malaking kuko o matatalas na ngipin ang bumaon doon at puwersahang nilaslas ang kanyang lalamunan. Kulang na lang maputol ang ulo niya sa tindi ng pinsala. Ang piraso ng bakal na lagi niyang hawak, wala na sa tabi niya. Halatang hindi malang niya nagamit para ipagtanggol ang sarili. Habang nagkakagulo ang mga pulis sa pag-iimbestiga at ang mga tao nabubulungan kung sino ang may gawa nun, may nagsasabing baka raw nakursunodahan o may nakaaway na ibang gang ng mga tambay. Lumingon ako sa may di kalayuan. Sa tapat ng isang lumang gusali, nakatayo si Aling Ligaya. Hawak niya yung sako niya, tahimik na nakamasid sa tumpok at gulo ng mga tao. Nung sandaling magtagpo ang mga mata namin, dahan-dahan siyang ngumiti sa akin. Yung ngiti na hindi ko nakita kailanman sa kanya. Yung ngiti na puno ng pananakot. At parang nagsasabing ako na ang susunod kapag nagsalita pa ako. Kaya ngayon, kapag sumasapit ang dilim dito sa eskolta, hindi na ako natutulog ng mahimbing. Bawat kaluskos ng plastik, bawat pagaspas ng pakpak ng mga ibon sa bubong, at bawat aninong na gumagalaw sa mga madidilim na eskinita, nagpapabilis na ng tibok ng puso ko. Alam ko ang katotohanan. Pero tulad ni Elmer, alam kong walang maniniwala sa akin. Kaya mananatili na lang akong tahimik. Bilang isang field historian at researcher sa isang university, sanay ako magbasa ng mga lumang documents. Pero itong isang natuklasan ko, ibang klase talaga. Hindi ito yung formal na kasaysayan na mababasa mo sa mga textbook. Ito yung mga kwentong pilit ibinaon sa limot, pero pilit ding bumabalik sa mga bulong-bulungan ng mga matatanda sa probinsya. Gusto kong dalhin kayo sa huling bahagi ng 1500s. Doon sa isang liblib na pamayanan sa tabing ilog sa may Visayas. Bago pa man tuluyang masakop ng mga Kastila ang buong region. Ang pinuno ron, si Datu Canlong. Sa mga opisyal na tala ng mga praile, inilarawan siya bilang isang napakatapang, matipuno at ginagalang na pinuno. Protektado niya ang kanyang nasasakupan laban sa mga pirata at kalabang tribo. Pero sa likod ng mga papuring yan, may mga kakaibang detalye akong napansin sa mga footnotes ng mga lumang manuscript na hindi tugma sa ordinaryong buhay ng isang tao. Doon nagsimula ang paghahanap ko sa katotohanan sa likod ng kanyang gabi-gabing pamumuhay. Napansin ng mga katutubo na sa loob ng halos 40 taon ng kanyang pamumuno, hindi man lang tumatanda si Datu Canlong. Habang ang mga kasabayan niyang mandirigma, unti-unting nanginginig ang mga tuhod, namumuti ang mga buhok, at namamatay sa katandaan. Siya naman, nananatiling matikas, makinis ang balat, at puno ng lakas. Ang mas nakakapagtaka pa, walang sino man sa kanyang mga asawa o alipin ang nakikitang kumakain ng datu sa mga pagtitipon ng pamayanan.
Nagpapadala siya ng mga baboy ramo at usa para sa buong nayon. Pero kapag oras na ng kainan, nakaupo lang siya sa kanyang mataas na upuan, umiinom ng tuba mula sa kawayan at nakangiti habang pinapanood ang lahat. Ang akala ng mga tao, senyalis lang yon ng kanyang mataas na disiplina at pagiging banal, kaya mas lalo silang sumasamba sa kanya. Doon sa mga lumang sulat kamay ng isang prailing nagngangalang Padre Torralba, may nakasaad na detalyadong obserbasyon tungkol sa arkitektura ng bahay ni Dato Canlong. Ang kanyang torogan o malaking bahay, nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng burol. Medyo malayo sa mga bahay ng mga karaniwang tao. Napapaligiran to ng naglalakihang puno ng balete at kawayanan na halos sumaharang sa sinag ng araw. Napansin ng mga katutubo na tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, nag-uutos ang dato na magbaba ng mga makakapal na habing banig sa paligid ng kanyang balkonahe. Mahigpit niyang pinagbabawal sa kahit na sino ang umakyat o lumapit sa kanyang bakuran kapag lumubog na ang araw. Ang mga bantay niya nakatalaga sa ibaba ng burol, nakatalikod sa kanyang bahay, na ang tanging utos ay bantayan ang paligid laban sa mga estranghero. Pero ang totoo, parang tinatago nila ang anumang nangyayari sa taas. Dito na pumasok ang isang kwento ng isang batang alipin na nagngangalang Sikat. Ayon sa mga nakasulat na testimonya na isinalin sa Espanyol, si Sikat ang nakatalagang mag-asikaso sa mga personal na kagamitan ng dato. Isang gabi, dahil sa sobrang pagod, nakatulog ang bata sa isang madilim na sulok sa ilalim ng sahig ng bahay, malapit sa imbakan ng mga palay. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang kakaiba at nakakahilong amoy. Amoy ng lansa. Parang nato yung dugo na nahaluan ng nabubulok na karne ng hayop. May narinig din siyang kakaibang tunog mula sa taas. Hindi gumalaw ang bata, pero sumilip siya sa mga siwang ng sahig na gawa sa kawayan upang tingnan kung ano ang nangyayari sa taas. Ang nakita niya ang magpapatunay sa madilim na sikreto ng kanilang pinuno. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng liwanag ng buwan na lumulusot sa siwang ng bubong, nakita niya si Dato Canlong na nakahubad, nakaluhod at dahan-dahang hinahaplos ang sarili niyang tiyan. Ang kanyang balat, na dati ay kayumanggi at makinis, nag-iiba ng kulay. Nagiging kulay abo ito na parang balat ng elepante. Ang kanyang mga kuko sa kamay at paa, dahan-dahang humahaba at nagiging matutulis. Pero ang pinakamatindi, nakita ni Sikat kung paano bumukas ang likod ng dato. Lumalabas mula sa kanyang likuran ang tila malalaking pakpak ng paniki. May mga ugat-ugat na kulay pula. Nag-umpisang humaba ang kanyang dila na may parang tinik sa dulo. At nagsimula siyang maglabas ng mababang ugong na parang asong nanginginig sa galit. Nakita din ni Sikat kung paano dahan-dahang humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan ng dato mula sa kanyang baywang. Ang mga bituka at laman loob nakalawit. Nanginginig at kumikinang sa dilim habang ang buong taas na bahagi dahan-dahang umangat patungo sa bubong. Gumawa ng maliit na butas ang nilalang sa bubong na gawa sa nipa at tuluyang lumipad sa kadiliman ng gabi. Ang natira sa silid ay ang ibabang bahagi ng kanyang katawan na nakahandusay sa sahig at gumagalaw ng bahagya ang mga paa, habang ang mga dugo at likido ay dahan-dahang pumapatak sa sahig ng kawayan, direkta sa ibaba kung saan nagtatago ang natatakot na alipin. Doon sa mga kalapit na nayon, matagal nang may mga ulat ng mga nawawalang sanggol
at mga buntis na natatagpo ang patay sa loob ng kanilang mga kubo, na may maliliit na butas sa tuktok ng kanilang mga tiyan at ubos ang dugo. Walang sino man ang naghinala na ang gumagawa nun ay ang iginagalang nilang pinuno mula sa kabilang ibayo ng ilog. Sa tuwing may nagrereklamo tungkol sa mga pag-atake ng aswang, nagpapadala pa si Dato Kanlong ng mga mandirigma para kunwaring mag-imbestiga at protektahan ng mga tao, na mas lalong nagpapatibay sa tiwala ng lahat sa kanya. Isa itong perpektong plano. Siya ang nandarambong sa gabi at siya rin ang bayani sa umaga. Balik tayo kay Sikat. Alam ng bata na kapag nalaman ng dato na nakita niya ang sikretong to, tapos na ang buhay niya. Kaya habang wala ang itaas na katawan ng dato, dahan-dahang gumapang ang bata palabas ng imbakan ng palay. Kumari pa siya ng takbo sa kadiliman. Hindi pinapansin ng mga talahib at mga tinik na sumasabit sa kanyang balat. Hindi siya dumaan sa pinaka-entrada kung saan naroon ng mga bantay. Dumaan siya sa masukal na gubat sa likod ng burol. Nakayapak lang siya, umiiyak sa takot. Habang sa taas ng kagubatan, naririnig niya ang malalakas na pagaspas ng mga pakpak at ang kakaibang huni ng ibon na tila ba naghahanap ng biktima. Alam niyang hinahanap na siya ng dato. Nakarating si Sikat sa pampang ng ilog kung saan may mga nakataling maliliit na bangka. Sumakay siya sa isa at pilit na sumagwan gamit ang kanyang mga kamay. Patungo sa kabilang bahagi kung saan matatagpuan ang kampo ng mga bagong dating na Kastila at ng kanilang mga katutubong kapanalig. Pagdating niya ron, duguan siya, nanginginig at halos nawawala na ng bait sa takot. Doon niya nakatagpo si Padre Toralba. Noong una, hindi naniwala ang praile. Inakala niyang gawa-gawa lang to ng isang takas na alipin para makakuha ng simpatsya. Pero nang ipakita ng bata ang mga patak ng kakaibang itim na dugo sa kanyang mga balikat at ang matinding takot sa kanyang mga mata, napilitan ng praile na seryosohin ang kwento. Kinaumagahan, bago pa man makabalik ang araw sa tugatog nito, nag-organisa si Padre Toralba ng isang pangkat na mga sundalong Kastila at ilang lokal na mandirigma na may dalang mga krus, banal na tubig at mga matatalas na itak. Sumugod sila sa torogan ni Dato Kanlong. Nang makarating sila ron, naabutan nila ang dato na nakaupo sa kanyang upuan. Mukhang pagod na pagod. Maputla at may mga bahid ng uling sa kanyang muka. Sinalubong niya ang mga sundalo nang may peking pagngiti na tila ba walang alam sa nangyayari. Pero hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga Kastila. Hinalughog nila ang buong bahay. Sa ilalim ng mga banig at sa mga sulok ng silid, natagpuan nila ang mga tuyong labi ng mga buto ng tao, mga buhok, at ang natatanging amoy na inilarawan ni Sikat. Nang subukan nilang hulihin ang dato, bigla itong nagbago ng anyo sa harap ng maraming tao. Lumaki ang kanyang mga mata. Naging kulay pula. At naglabas siya ng lakas na hindi pang tao. Kaya niyang ihagis ang 3 sundalo ng sabay-sabay gamit lang ang isang kamay. Ayon sa ulat, bago siya tuluyang natalo, nagawa niyang kagatin at patayin ang ilan sa mga katutubong kasama ng mga Kastila. Natapos lang ang laban nang saksakin siya ng isang pilak na sibat sa kanyang puso at tuluyang sinunog ang kanyang buong katawan kasama ang kanyang malaking bahay. Ito ang dahilan kung bakit nawala sa mga opisyal na libro ng kasaysayan ang pangalan ni Dato Kanlong.
Ipinag-utos ng simbahan na burahin ang lahat ng tala tungkol sa kanya upang hindi magkasik ng takot sa mga bagong binyagang katutubo at upang hindi isipin ng mga tao na ang mga pinuno nila ay mga demonyo. Pero para sa akin na nag-aaral ng kasaysayan, ang kwentong to ay isang paalala na kung minsan ang mga pinagkakatiwalaan nating pinuno sa liwanag ay siya palang pinakamalaking halimaw kapag sumapit ang dilim. Kung babasahin mo to, malamang iisipin mong baliw ako o gumagawa lang ng kwento. Okay lang, sanay na rin ako sa ganun. Pero kung nandito ka pa rin, ibig sabihin curious ka kung paano ba talaga maging tulad namin. Hindi siya parang choice. Hindi siya parang bigla kang magdedesisyon sa isang araw na, sige, gusto ko maging aswang. Hindi ganun. Mas parang napupunta ka lang dun. Parang may bagay na humihila sa'yo paunti-unti hanggang hindi mo na napapansin na iba ka na pala. Sa pagkakaalam ko, hindi iisa ang pinagmumulan. May mga lahi. Oo, lahi talaga. Hindi lahi na nakapapel o family tree, kundi yung klase ng dugong matagal nang may dalang sakit o sumpa o kung ano man ang tawag ng mga tao dun. May mga probinsya dati na kilalang pugad ng mga ganito. Pero ngayon, hindi na rin masyadong binabanggit. Parang napagod na rin siguro ang mga tao kakahanap kung alin ang totoo at alin ang tsismis. Sa mga luma naming kwento, may 3 pangunahing paraan. Una, minamana. Yung hindi mo na kailangan gawin kasi dala mo na mula pa sa mga nauna sa'yo. Parang virus na natutulog lang. May mga pamilya na akala nila normal lang sila hanggang sa may isang pangyayari. Matinding gutom, matinding takot, o matinding pagkawala. Tapos dun lumalabas. Pangalawa, yung sinasabi nilang nalulunok o naipapasa. Literal na may lulunukin kang nilalang. Kapag may mamamatay na aswang, minsan hindi nawawala yung kung tawagin nila ay init. Yung parang bakas niya. May kailangan siyang iluwanan nilalang at kailangan may tatanggap nito mula sa kanyang pamilya. Pangatlo, yung ritual. Ito yung pinakakinatatakutan ng matatanda. Kasi dito, may mga taong sinasadya talaga. May mga lugar dati sa malalayong bahagi ng kabundukan o malapit sa dagat kung saan may ginagawa silang pagsubok o seremonya. Hindi ko na alam kung anong eksaktong itsura ngayon ng mga lugar na yon. Matagal na raw na binura ng panahon. Pero sa mga kwento, kailangan mong bitawan ang isang bahagi ng sarili mo para may kapalit na bago. At hindi mo na alam kung ano yung mawawala sa'yo hanggang sa uli. Hindi ko na alam kung alin doon ang nangyari sa akin. Ang alam ko lang, dati normal ako. O kung normal ba yung tawag doon sa buhay na hindi ka laging may nararamdamang kakaibang gutom na hindi pagkain ang sagot. Nagsimula lang talaga sa amoy. May mga tao na napaka-specific ng amoy nila. Hindi pabango, hindi pawis, kundi yung parang may koneksyon sa laman nila. Akala ko dati imagination lang yon. Hanggang sa dumating yung point na hindi ko na ma-ignore. Kasabay nun, nagbago yung gutom ko. Hindi siya yung tipikal na gutom na kumakalamang sikmura. Mas malalim. Parang may parte sa loob mo na palaging kulang. Kahit kakainin mo lang. Minsan, hindi ka makatulog kasi parang may hinahanap yung katawan mo na hindi mo maipaliwanag. Doon nagsisimula ang lahat. Sa mga bagay na hindi mo ma-explain pero tinatanggap mo na lang kasi wala ka namang choice. Ang akala ng iba,
Ang pagiging aswang, parang bigla ka lang magbabago ng itsura o magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi. Mas boring at mas nakakatakot kasi unti-unti. May mga gabi nagigising ka na hindi mo maalala kung nakatulog ka ba talaga. May mga araw na mapapansin mong may mga bagay kang nagawa na hindi mo naman planong gawin. Minsan nasa labas ka na ng bahay, nakatingin sa mga tao na parang may hinahanap ka. Pero hindi mo alam kung ano. Hanggang sa mapansin mo na lang na madalas ka nang nag-iisa. May mga lumang paniniwala na kapag aswang ka na, kaya mong maglakad sa dilim na parang parte ka nito. Hindi yung totoo sa literal na paraan. Pero may pakiramdam na ganun. Parang yung dilim, hindi ka na tinatabla ng takot. Kasi parang kilala ka na niya. May isa pang bagay na hindi sinasabi na madalas. Hindi lahat ng aswang pare-pareho. May iba na nakatali sa lupa. Yung tipong malapit lang sa lugar kung saan sila nagising. May iba naman na kayang lumipat-lipat, lalo na sa mga syudad ngayon. Oo, kahit sa Metro Manila pa yan o kahit saan mang syudad. Akala ng tao modern world na, wala nang aswang. Pero sa totoo lang, mas madali nga kami magtago ngayon. Maraming ingay, maraming ilaw, maraming distraction. Mas madaling makihalubilo. May mga manananggal pa rin. Pero hindi na yung kagaya ng nasa lumang kwento na lumilipad na may pakpak na parang paniki. Mas subtle na ngayon. Mas human. Mas nag-a-adjust. Parang lahat kami napipilitang magbago para makasabay sa mundo na ayaw maniwala sa amin. May narinig pa nga ako na sa ibang lugar. Parang ubos na raw yung ganong klase. Pero hindi ako naniniwala sa ubos. Sa ganitong bagay, hindi nawawala. Nagtatago lang. Ang mas nakakatakot, yung mga bagong uri. Yung hindi na kailangan lumipad o mag-transform. Yung nasa loob lang ng tao. Yung hindi mo mapapansin hanggat hindi ka malapit. Yung parang normal na tao lang sa umaga. Pero paggabi, iba na yung tingin sa mundo. Parang may ibang pamilyar na gutom. Minsan iniisip ko kung yun na ba talaga ang evolution. Hindi na yung halimaw sa labas mo, kundi yung halimaw na ikaw mismo. May mga pagkakataon na napapaisip ako kung aswang ba talaga kami o kung tawag lang ng tao yun sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Kasi kung iisipin mo, maraming bagay sa mundo na tinawag lang na halimaw kasi natatakot ang tao. Pero hindi ko na rin iniisip masyado yun ngayon. Ang totoo, wala na akong pakialam kung anong tawag sa amin. Ang mahalaga na lang sa akin, kung paano ka mabubuhay sa ganitong kalagayan na hindi mo pinili, pero hindi mo rin matatakasan. May mga alaala pa rin ako ng dating buhay ko. Yung simpleng araw na hindi mo iniisip kung anong nasa paligid mo. Yung kumakain ka lang kasi gutom ka. Hindi dahil may kulang sa loob mo na hindi mo maipaliwanag. Pero habang tumatagal, nagiging malabo na yon. Parang panaginip na hindi mo na sigurado kung totoo ba o gawa-gawa mo lang para hindi ka mabaliw. Sa mga ganitong klase ng buhay, ang pinakadelikado, hindi yung mga tao. Hindi rin yung mga hunters o kung sino mang naniniwala pa rin sa amin. Ang pinakadelikado ay yung sarili mo. Kasi darating ka sa punto na hindi mo na alam kung alin ka pa. Kung tao ka pa ba na may sakit o kung yung sakit na mismo ang naging ikaw. May mga gabi na nakaupo lang ako sa dilim. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil doon lang ako mas tahimik. Doon lang hindi masyadong maingay yung gutom. Doon lang parang pansamantalang hindi ako hinahanap ng kung ano mang nasa loob ko. At doon ko naiisip yung mga naunang lahi namin. Kung totoo ba na may mga probinsya
na tuluyan ang nawala ang mga tulad namin? O baka naman lumipat lang? O baka nagbago lang ng anyo? Kasi kung totoo yung sinabi ng matatanda, hindi kami nauubos. Nag-a-adapt lang kami. Kung may natitira pa man, siguro hindi mo na sila makikilala sa itsura. Hindi mo na rin sila mahahanap sa mga lumang kwento. Baka nasa tabi mo lang sila. Tahimik. Mukhang normal. Yung tipong hindi mo pagdududahan. At kung babasahin mo to hanggang dulo, siguro ang tanong mo na lang, kung bakit ko pa sinusulat lahat ng to. Simple lang. Kasi kahit papano, gusto ko pa rin may matira sa dating ako na marunong magkwento. Bago tuluyang manahimik, yung parte ko na minsan naging tao.